Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face to face, sino sumama? Face to face, sino ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Sabay-sabay naman saya! Woo! Grabe talaga! Oh, dito ka rin! Saan ka pupunta? Ba't ka tumatawid? Ayan mga kapatid, tampuhang hindi nadadaan sa mabuting usapan, dito nagkakaalaman. Mga nasira ng maling reaksyon, kami ang mag-aayos niyan. Tama, Donita Knows po, ang inyong bestie na always ready to listen at makipagkampihan sa malilinis at patas na lumaban sa Team Puti! At ako naman po si Ryle Santiago, ang inyong mabangong shoulder to cry on. Ayan, kahit amuyin mo po, Donita, amoy Anya perfume po yan. Yes. Kasama ang mga galit sa mabahong sikreto, ang Team Pula! Kaya naman magkakaamuyan na dito sa Face to Face Harapan! Prangka, pero malaman ang payo mula sa ating harapang tagapayo. Paglabag sa batas, ayaw na ayaw niya yan. Our legal counsel, Attorney Lorna Kapunan. Kindness within. Yan ang importante sa kanya. Ang punong-puno na pagmamahal, Dr. Love, Robert June Banat. At syempre, don't ignore your mental health. Yan ang lagi niyang paalala, Dr. Camille Garcia. At eto na siya. Humahalimuyak ang kabutihan niya sa kapwa. Laging bukas ang puso at ang kanyang wallet sa nangangailangan. Narito na ang pambansang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Cori! Ate Cori! Face to face, sino ngingiti? Ate Cori! Face to face, Ate inyong Cori! bangayan? Huminahon kayong lahat. Bukas ang aking puso at diwa. Pero ang wallet, ewan ko lang. Ay! Okay, thank you very much. Rylan Donita, Trio Tagapayo. Ano na naman kaya ang ating problema na isusolusyonan ngayong araw na ito? Humahalimuyak ang pag-asa ng ating bagong araw, di ba? Pero yan po'y kabaliktaran ng reklamo sa atin ngayong hapon. Imbis kasi na magigising siya sa mabangong amoy ng bagong timplang kape, ay ang mabaho at masangsang na kanal ang kumikiliti sa ilong niya. OMG! Oo, pero hindi siya natatawa. Ang kanyang sinisisi ang pagtatapon ng basura ng kanyang kumare. Ano ang sagot naman sa kanya? Eto, Mare, please, huwag magmalinis. Pinagbalatan. Si Luz ay napuno ng galit sa kapitbahay niya na nagtatapon ng basura sa kanal ng paulit-ulit. Talaga naman pong laging ginagawa ni Itang yung pagbabasura dyan sa kanal eh. Kaya lagi silang nag-aaway ni Luz. Kaya pag yung sinisita naman siya ni Luz, mananadya na naman to si Itang na magtatapon na naman uli. Hoy, Ate Luz, kung may galit ka kay Ate Itang, diretsuhin mo siya. Huwag siyang sinisisi mo sa nagtatapon ng basura dyan. Dahil marami nagtatapon ng basura dyan, di lang siya. Malinis na kaya ang mga kalat na naging sanhi ng away ng lahat? Ayan, ubos na raw ang pasensya niya sa kumaring abusado na dugyot pa. Ay! Luz, humarap ka na. Okay, Luz. Anong problema? Yung po kasing kumare ko at kapitbahay ko na, lagi po siyang nagtatapon ng basura dun sa
kanal. Yung kanal po, nasa gilid po ng bahay namin, harap ng bintana, saka ng kainan namin. Ngayon po, ultimo yung inugas ng pinag-ugasan, saka yung pinagkaliskisan ng isda, bitukan ng isda, doon din po niya tinatapon. Sa kanal? Sa kanal. Okay. Kaya po, nangangalingasaw. Hindi ba bawal yon? Bawal po yun, ma'am, talaga. Kasi street sweeper po ako. Street sweeper po ako ng barangay. Ngayon, pinagsasabihan ko naman po siya na bawal yung ginagawa niya. Ngayon, ang sabi niya, tagalinis ka naman, dilinisin mo, sabi niya sa akin. Grabe. Ngayon. So, hindi lang ikaw ang nagrereklamo niyan. Sigurado, may iba pa. Meron po, yung din pong supervisor ng munisipyo, ano rin po ako sa kanya, nagsangguni po ako sa kanya, na yung kapitbahay ko na doon niya tinatapon. Ultimo po yung pinagwalisan, doon niya inaano sa Ang simple diretso lang sa naman, kanal. maglalagay lang naman siya ng basurahan sa bahay niya. Tama. Ano ba yun? Parang nananadya? Oo, talaga, Yes. nananadya na. Bakit nananadya? Nag-away na ba kayo? Minsan po, ma'am. Ay. Ayun. So, dati ay matalik naman kayong magkaibigan Opo, daw. ma'am, opo. Ano nangyari? Kasi po, ma'am, masyado siyang abusado na eh. Minsan, pag nangungutang siya ng pera sa akin, wala nang bayaran, gano'n. Minsan, ma'am, natawag to, bumahado sa lugar namin. Di pati mga gamit na basa, mga damit. Nanghiram siya ng washing machine sa akin. Ngayon, Ayan. Washing machine. Ayan. Machine. Washing machine. Washing machine. Okay. Washing machine. Opo. Tapos? Nanghiram po siya sa akin ng washing machine dahil marami daw po siyang labahin. Oo. Di ako naman po, dahil magkumari naman kami, magkapitbahay na, pinahiram ko po sa kanya. Ang nangyari po, ma'am, ginamit na niya si washing machine, pinagamit na niya sa mga anak niya, pinagamit pa niya sa ibang tao at pinaupahan pa niya. Ay! Ang taray naman Klase. nun. Ano po Tapos? nangyari? Tapos nung sinoli niya sa akin, nung ako na yung gagamit, sira na. Ayaw na siyang umikot. Siguro ho na overheat. Tapos, nagbunga nga na ho ako sa kanya. Pambihira ka naman. Nanghihiram ka na nga lang. Sinira mo pa yung gamit ko. Pinaupahan mo pa. Tapos sabi niya sa akin, sinungaling ka, kanino mo nalaman? Sabi niya, siyempre maraming nakakaalam. Sabi ko, marami dyan. Naririnig ko, pinagamit mo, pinabayad mo pa. Ngayon, sira na. Di nag-aaway na ho kami, nagpapalitan na kami ng maaanghang na salita. Yung anak kong binata, sabi niya, Ma, tama na yan. Huwag ka na makipag-away. Ipapaayos na lang natin, sabi niya. Napaayos niyo ba? Hindi pa po. Hanggang ngayon, sira pa yung si washing machine ko. Pero maaayos ba daw? Sabi po nung anak ko, ipapaayos. Ayun, Opo. okay. Parang ang bait-bait ni Luso, pero butik na Yes. makasaksak ito. Nag-overhate. 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 Ano ba yung saksakan, mga kwentong saksakan? Ma'am, hindi po ako yun. Siya po yun, ma'am. Siya yun? Opo. Ngayon, sa ano na nga po, sa sama na ng loob ko, hindi na ako makapagpigil. Yung naitulak ko na siya, naiano ko na siya. Ngayon, nanakbo siya sa loob ng bahay. Oh. Yung paglabas niya, may dala na siyang kutsilyo. Buti ka mo yung asawa niya, nandiyan sa inano siya, inawat siya. Okay. Tapos, sa galit ko, parang inano ko yung dingding nila. Sabi ko, nanggigigil talaga ako sa iyo. Hindi na siya makalabas kasi inaano na siya ng asawa niya. Ayun. Pero, Attorney Capuna, di ba merong Clean Water Act? Yung mga kanal kasama dyan sa Clean Water Act, yan ay isang batas. Pwede yan, kung ganyan, ordinance yan, Oo. Pero meron tayong Clean Water Act, meron rin Clean Air Act kung mabaho, So, pero yung kung sinasabi mong sinasadya, hindi lang sanitation yan, Ano yan, criminal yan. Yung Ay. unjust vexation, malicious mischief, yung nananadya. Yung sinira pa yung washing machine mo, nako. Although kayang-kaya ni Dr. Love bayaran. Yes. Destruction to property yan. So, marami kang pwedeng isipin, i-file. Pero ang pinaka-importante, yung Clean Air Act. Kasi hindi lang ikaw ang affected, yung buong community. Oo, kasi baka matampulan pa yan ng sakit, Luz. Baka pagsimulan pa ng sakit, may mga anak ka?
Meron po akong apo na 3 years old. Ay, di ba? So, masama yun kung madumi ang kapaligiran. O sige, alamin natin kung ano naman ang panig ng kanyang nirereklamo. Hindi raw siya abusado. Madamot lang raw talaga si Luz. Ayon yan sa inirereklamo niya. O ayan, oras ng dumepensa. Eto na si Itang. Itang, humarap ka na. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Di ba ikaw ang sinungaling? Ikaw yun! Ikaw ang sinungaling doon! Totoo naman eh! Totoo? Oo! Masyado kang katigitan mo. May katibayan ka. Oo! Marami nakakita sa'yo! Ikaw ang makapal ang mukha. Ikaw rin ang makapal ang mukha! Makapal ang mukha mo. Hindi ka gagaling kundi sa akin. Tandaan mo yan. Hindi ka... Sinungaling lahat ang sinabi mo rito. Nagbayad ka! Nagbayad ka! Hindi ka rin naman nagbayad. Sinamahan mo. Kailangan mo ikikita ka na Huwag kang ganyan! Yung araw-araw na pagtatapon mo sa kanal, pagwawalis! Di ba? Ang kapal ng mukha Ganyan, mo. makapal din ang mukha mo! Mas matindi ka pa. Ano gusto mo? Teka muna. So ang tanong dito, dyan lang ba ang punot dulo ng problemang ito? Hanggang dun lang ba yun o meron ka pang nakatagong galit dito kay Luz? O sasagot si Itang sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Pin mo face to face. So ang tanong, bakit Itang tila sinasadya mo ang pagtatapon ng basura sa kanal na malapit kay Luz? Eh may basurahan naman. Opo, meron po. Sinadya ko na po talaga kasi lagi niya akong pinagbibintangan. Lagi niya sinasabing ako. Ang dami naming kapitbahay, hindi naman ako. Hindi wala naman siyang nakikita na ako mismong nagtatapon. Sinungaling po siya, sinungaling. Sinungaling Nakita ko, niya. pag naglilinis siya ng Sinungaling style, niya. nahagis. Wala kang katibayan. Ngay nahagis. Kasi wala silang kusina, wala silang lababo. May lababo. Saan ka rin ba nagtatapon? Sa gilid ng pamamahay mo. Pagka umulan, saan lalabas ang Hindi kasi basura? kahit wala ka namang kusina at lababo, pwede ka namang magtapon sa basurahan, hindi sa kanal. Hindi sa kanal. Kasi kaya lang po ako talaga nagtapon doon dahil punong-puno na ako sa kanya. Yung ginagawa niya eh. Lagi na lang, ultimong bata. Hindi totoo yun. Niya. Ultimong lahat ng kilot to, pinakikialaman niya. Ano pakialam niya Lahat sa buhay naman ko? ang Sa ano hinihiling mo sa pakialam akin, niya? binibigay Sa buhay ka. ng aking pamilya. Masyado ka. At ang pamilya niya, hindi ko pinakikialaman. Masyado ka, hindi naman yan. Mas lamang ako nakakatulong pa sa kanya. Nung magkasakit siya, nasa malayong lugar ako, isang tawag, andyan ako. Bakit? Binayaran ka na. Nagagamot ko siya. Nangungutang ka nga sa akin, di ka nagbabayad eh. Kahit pa nangungutang ako sa'yo. Giniba mo naman yung bahay ko. Bakit? Tinanggalan mo ng mga dingding. Ano pinagaling ng tinding? Natural lang. Kabila lang yun. Natural Sasad lang ko yun. sa'yo. Kasi sa tinding galit ko sa'yo, siyempre, samahan ng loob ko lahat sa'yo. Masyado ka. Ginagawa ko, mas Teka masyado muna, ka. sandali lang. Ano yung dingding na nawala? Ano yung dingding? Ma'am, kapraso lang po yun. Yung tablang na nakaganon sa may ano na, kapraso lang po. Pero ang bahay po niya, Diba, talagang hindi na pagpipinta, pinagtitipa mo, nangahamon ka pa, kaya hinamon kita ng saksak. So Itang, 8 daw ang anak mo. Opo. 8. Opo. Gaano kaliit yung pinakamaliit? Ang pinaka-bunso ko po ay 21, pero may apo akong 3 na pinag-aaral na walang mga magulang. Sus Mariosep. So, 8 labandera lang anak, ako. 21 years old na yung pinakabata. Opo, ang Ang mga aga mo apo rin, ko, ano? Maaga ka rin. Ilang taong ka nung nagbuntis ka? 16. 16. Ayun, kaya 8 ang anak. Ang bahay nila walang bubungan. Opo. Yung kalahati po, ma'am. Kalahati ng bahay walang bubungan. Mayabang kasi yan eh. Kasi bahay niya, bato, aking kahoy. Oh, at least kahit wala akong asawa, napaayos ko yung bahay niya. Kinatataas Kasi ng kayo ningin niya. marunong magsumika. Kasi palibasa nagkaroon siya ng sariling kuryente, mayabang na. Bakit ka galit sa kanya? Yung nga po, yung naging parang lagi siyang galit sa akin. Kada dating niya, akong sinisirit niya. Yan, si Itang, ganito. Eh, hindi naman po talaga ako nagtatapon. Oh. Kaya ngayon, ang ginawa ko, sinadya ko na lang. Sinadya mo na lang. Kasi ginawa niya ako ng mga kwento sa kapitbahay. Nagbuntis daw yung mga pamangkin ko na walang tatay. Dahil nasa puder ko. Pinabayaan ko daw. Bakit pamilya niya? Bakit pinakialaman ko? Magkano naman yung utang? Magkano ang utang?
Ma'am, hindi ko na po mabilang. Minsan hihiram siya sa akin ng 500, minsan 200. Pang wala daw silang bigas, pambigas lang. Oo. Eh, wala na pong palitan yun, wala na pong balitan. Pero teka, 8 ang anak mo. Hindi ka ba tinutulungan ng mga anak mo na Wala na po kasi sa akin sa poder ko, malalayo na. malalayo na sila? Iniwanan na lang ako ng 3 anak na iniwanan ng asawa sa akin lahat, nag-aaral. Pati yung mga anak iniwan sa'yo. Iniwan po sa akin yung 3. May trabaho ka, Itang? Labandera lang po. Labandera. Planchadora. Lanchadora, okay. Pinagkakasya ko lang po yung kita namin. Mabuti na papakain mo pa yung mga anak Okay at naman apo po, mo. ma'am. Makisama sa kaibigan para magkaroon ka ng panaing. Okay. Ganun lang po. Okay, pero kung titigilan na natin yung pagtatapon, edi peace, wala nang problema. Kung titigilan natin yung pagtatapon sa kanal, tapos ang usapan. Opo. Ang ano po yan, ma'am, para kaming magkapatid nung kami magsama. Nung araw po yun. Isang pinggang kaming kumakain. Kaya Hindi nga, ko alam kung ano yung malalim Hindi na na siya ikinagalit nag-aano sa akin eh. Masyado na ho yan eh. Sumusobra Pero na. meron ka bang malalim na galit sa kanya? Na sinasabi niya, yun ang dahilan? Kung bakit parati kang galit sa Isang kanya? pinggang kaming kumakain yan. Paano po, ma'am? Yung asawa niya, tawag nito, construction worker. May mga anak siyang construction worker. Hindi ko alam kung saan nila dinadala yung kita nila. Bakit pupunta siya sa bahay, mangangatok. Luz, wala kaming bigas, pahiram 200. Luz, paano wala kaming pambira. Tapos hindi sila nagbabayad. Ma'am, paano naman po yun? May mga anak din ako, may apo rin po ako. Ayun. Eh, lagi na lang hong ganon. Tapos no sinasabi niya na hindi ko siya kinabitan ng kuryente. Ma'am, yung utang nga niya hindi niya ako mabayaran eh. Paano po magbilang kuryente? Hindi, sakripisyo ko rin yung konsumo niya sa kuryente. Ako pa rin ang magbabayad sa Meralco. Ayun. Oo nga naman, Hindi naman Itang. po, ma'am. Ang hirap ng buhay, ano? Ma'am, Oo, mahirap talaga ang buhay. ako din po nagsosolo pero nataguyod ko. Labandera din po ako, planchadora. Pero nataguyod ko po yung 6 kong anak. Nag-aalaga pa ako ng apo ko. Oo, at single parents. Opo. Yun, ako, eto na po, sanga-sanga na talaga ang mga problema nila. Pagtatapon sa kanal, bawal din po yun. Ano po? May isa pang umalma sa napakabahong gawain daw ni Itang. Ayan, kampihan na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sino sisumama? Feel mo face to face. O eto, kampi-kampihan na. Ano ba talaga ang nangyayari doon? Talaga bang ganong kasangsang ang kapaligiran sa tinitirhan ni Luz? Dahil sa gawain daw ni Itang, perwisyo raw sa trabaho niya ang ginawa ni Itang. At bakit? Siya rin daw ay biktima nitong kaburaraan. G, humarap ka na. Alam mo, napakasinungaling mo talaga. Ha? Sinungaling ka eh. Pati ako nahirapan sa'yo eh. Grabe ka ha? Mas grabe kayo. G, ano yung grabe? Ano yung grabe? Ano kasi mami? Pag na tuwing nag-umiikot ako doon, lagi ko siya nahuhuli ng ganyang ginagawa. Pati ako napipiris, napapagalitan ako ng sa taas. Dahil ako ang supervisor doon nag-iikot sa mga kanal para sa kalinisan. Supervisor ka. Opo. Okay. So, sa pag-iikot mo, ano ang nasaksihan mo? Ayan siya, pag naghuhugas na din doon sa ano nila sa harapan kasi wala nga silang kusina, wala silang lababo. Pagkatapos niya maghugas niyan, ihahagis na doon sa kanal na open kanal doon sa may harap ng bahay ni Luz. Oh. Kaya ito sinisita ko, so kayang ka na naman, porket hindi kita pinagmumulta, lagin mo na lang ako inaabuso. Yan ang Okay. sinasabi ko sa kanya. Pero ang alam ko talaga dyan, meron niyang mga multa. Sa first offense, magkano? 500 pesos. Opo. Okay, second offense, 1,000. 1,000. Okay, pangatlong beses ay Nasa 5,000 na po, ma'am. 5,000 na. Ayun. Oh, ba't kayo naiiyak, Itang? Kasi alam mo, lang kasi talaga ako dyan, ma'am. Kasi dati, ma'am, araw-araw ako nagpapalinis ng kanal. Ngayon ang ginagawa nila, sasabihin ba naman nila sa akin, ayan na yung tagalinis, ilapas niyo yung mga basura niyo para siya maglinis. Gaganyan pa siya, parang ini-insulto niya ako. Sabi ko, sumusobra ka ng Itang. Yung samahan natin, ang ganda ng samahan natin, masasisiran tayo sa ganon. Bakit ganyan ang ginagawa mo? Sinungaling na may nagsusundo. Porkit ba't hindi kita naipasok sa munisipyo, ganyan na ang ginagawa mo sa dahil nagpapapasok siya. Hindi po siya maipasok. Kasi ang hirap kasi magpapapasok
makapasok ng tao dahil ang dami na rin kasi namin na mga nagwawalis at saka naglilinis. Ayun. Kasi talagang ang iba naman, ang inaasahan na lang talaga ay yung gobyerno. Di ba? Kasi ang hirap po talaga kahit maghanap ka ng trabaho, ang hirap. So, bakit hindi nyo sinusumbong? Meron daw dahilan. Minsan na po yan, ma'am. Sinabi ko na po doon sa ano namin. Ang sabi sa akin nung pinakataas ko, kaya mo yan. Tutal, kumari mo yan. Yun ang lagi sinabi sa akin. Ngayon, kung hindi mo na kaya, di, bigyan mo na siya ng, ng penalty. Nung binigyan ko naman siya ng penalty, ma'am, sabi niya sa akin, Ate G, huwag mo naman akong ganyan. Wala na nga kaming masahin, ganyan-ganito. Sabi ko, anong gusto mong gawin ko? Halika dito, sumut ka dito sa kanal, magtrabaho ka, para mayroon magpakita na binarusahan kita. O yan, ginawa ko sa kanya. Pero ma'am, tinulungan ko pa rin sa magkalkal ng doon sa ilalim. Ikaw sabi ka, magsumot ka dyan, ako dito sa Ako maghawak ng sako, gumapang ka doon. Ginanyan ko siya. Tapos ngayon, nilang araw na ma'am, nandyan na naman siya. Ano ba ang problema mo? Bakit ganyan ka? Hindi naman ako galit sa iyo, Ate G. Saan ka ba nagagalit? Kay Los, ano bang problema niyong dalawa? Sabi kong ganyan. Dati po, dalawa kaming street sweeper. Eh, isang buwan lang ata siyang naglinis, tinanggal siya. Ang akala po niya kasi, siniraan ko siya para tanggalin siya. Hindi ko naman po ginawa yun. Yung po nagagalit siya sa akin. Sabi ko, hindi ko ginawa yun. Hindi ko ginawa siniraan kita. Magkano bang bayad sa tagalinis? 3.5 lang po, ma'am. Sa isang buwan? Opo. Uy, malaking bagay yun, ha? Opo, Oo, 3.5 isang buwan. Nakakatulong naman po. Makakatulong Opo. talaga yun. Eh, bakit ka ba natanggal? Teka muna. Ano ba, may mas malalim kang hinanakit kay G? Kung bakit paulit-ulit ka? Eh kasi po, magkakampi sila eh. Oh. Kasi pinagkakaisahan nila ako eh. Hindi ka namin pinagkakaisahan. Ako ba naman? Palibatan may Lahat naman kayo, pantay-pantay ang tingin ko sa inyo. Tinutulungan ka ba Ginawa ka na nga namin. Tapos ganyan ko sasabihin mo. Ang pinanggagalingan ba nito ay inggit? Yan na siguro, ma'am. Kasi hindi ko nga siya naipasok sa munisipyo. Kaya ganun ang galit niya sa akin. Pati ako dinadamay. Kasi pero imbis na mainggit, pwede namang magsumikap. Tama. Oo, para maabot mo rin yung naabot niya. Hindi ba? Kinakaya ko naman, ma'am. O eto naman, ang nangihinayang talaga sa samahan ng kanyang dalawang kaibigan. Pero ngayon, kay Itan siya kakampi. Bakit kaya? Nelly, humarap ka na. Hoy! Ang kapal ng mukha mo! Tumampa ka pa talaga? Ha? Kumampi ka! Magkakaya pa yung dalawa? Ha? Oo nga naman, manato rin ang kumari kita eh. Alam mong mali yung ginagawa niya. Nakakaganda ka. Kita ko, pinagkakaisahan nyo itong isa. Eh, maliit na nga siya, nanliliit na, lalo yung minamaliit. Hindi namin siya pinapaliit. Alam namin siya tinutuwid. Para tinutuwid lang para Parang ginagawa niya. Kasi Ang lakas naman ng lubog kumampi. Sa harap ng dalawa. Parang wala kang sa akin, atraso. O, teka muna, Edgy, nakapagsalita na kayo, si Nelly naman ang magsasalita. O, Nelly, bakit siya daw ang kinampihan mo? Kasi po, tuwing umaga, tuwing maglalabas na ako ng paninda dahil sa pagitan nila ako nagtitinda. Ngayon po, tuwing umaga, siya na lang lagi ang naririnig ko. Ang dami-dami naman namin residence doon sa amin. Siya na lang lagi ang nakikita. Siguro siya lang ang natitsempuhan na makitang Ayaw tao. niya naman alas ko siya natitsempuhan. Dahil ako nga pag nag-iikot, nakikita ko siya. Minsan nga ikaw nga nagtatapon ng mga pinag-anuhan ng mga kakanin mo eh. Wala, may basura na sa ilalim ng lamesa. Bago yun lang pa. Yung tindahan ng lamesa mo, dami kalte mo naman linis. Parang sumosobra na ang Sumosobra na pangungutya po sa sila. kanya. Ganun ba yun? Opo. Okay. Sumosobra Pero na mali po. talaga yung nagbatatapon sa kanal, di ba? Opo, kaso po, nakikialam sila sa buhay ng may buhay. Hindi kami nakikialam. Alam. Nelly. Anong nakikita mo ditong punot dulo, Brother June? Itang, ikaw ang uunahin ko. Meron tayong kasabihan, cleanliness is next to godliness. Kailangan malinis tayo sa ating pamumuhay, sa ating katawan, sa kapaligiran. Malinis din ang ating pangkaluluwang katayuan. Wala sa lipunan ang gustong magkaroon ng kapitbahay na nagtatapon ng basura sa kanal. Alam mo yon, di ba? Alam mo na masama yon. Kaya mo lang ginagawa, gusto mong gumante. Yun ang mali.
No? Kung ititigil na natin yun, sa klase nitong dalawang ito, pinapakinggan ko yung sinasabi nila, may concern sa'yo. Dapat matagal ka ng minultahan. Dapat pinakulong ka na, tinamaan ka ng magaling. Kasi talagang lumalabag ka sa batas. Ayan. Pero hindi nila ginagawa. Kasi may concern sa'yo. Dapat makita mo yon at mag-usap kayo ng mahusay para magandang isang community. Ayan. Mamuhay ng malinis, pati kaluluwa. Okay, dapat talaga harapan pag may gustong sabihin. 'Di ba? Yan ang aabangan natin mula sa ating sausawero at sausawera at sa harapang tagapayo, abangan ang diretsong opinyon at harapang payo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. So, meron din ba kayong mga kaibigan, Rylan Donita, na patalikod ang mga problema? Dapat kasi pinag-uusapan na lang yan eh. Paano mo hinahandle yung ganon? Pag ano talaga, Ate Coring, hinahandle ko yung mga ganun, yung patali ko, yung nalalaman ko na lang sa iba. Pero meron ba ako wala kasi ako masamang tinapay. Pag una-una kasi pag wala kang masamang tinapay sa mga kaibigan mo, o kahit kanino man, hindi ka talaga magkakarinig ng pangit against you. Sabagay. Pag marunong ka makisama, marunong ka makitungo sa kapwa mo, hindi naman sila magsasalta ng pangit sa iyo eh. Correct. Dapat talaga. Ikaw ba nangungompronta ka? Depende po. Oo. Depende. Kapag hindi ko na kayang parang ilabas sa kabilang tenga, tatanungin ko po diretso. Kasi lalaki sa lalaki, ano problema mo sa akin? Ganon. Pero hindi po ako kasi yung tipo na masyadong madaming kaibigan. Kakaunti lang din po talaga yung mga medyo malapit sa akin. So, yung mga malapit sa akin, sila lang talaga yung may alam, tsaka sila yung close enough. Kasi pag tunay na kaibigan, kaya kang sabihan harap-harapan. Ayun. Oo, totoo rin yun. Pero ito ba, actually, harap-harapan na nga yung sinasabihan siyang wag siyang magtatapon, di ba? Pero parang ayaw naman niyang makinig. Alam niyo ba, Doc Camille, ang pinakamalaking porsyento ng water pollution sa Pilipinas, hindi galing sa industriya, agrikultura, kundi galing sa mga bahay. 33% is domestic pollution. Yan po yung mga tulad po ng ginagawa ninyo na nagtatapon sa kanal. Kasi lagusan yan sa malaking di ba? Lagusan yan sa malaking tubig. Doon ang gagaling sa mga bahay-bahay ang pinakamalaking sanhi ng polusyon sa bayang Pilipinas. So ano ang masasabi ninyo? Ano ang punot dulo nito? Chismis ba? Basura? Kawalang konsyensya? Ano? Ito may gustong magsalita dito, Ate Coring. Ayan. Alam mo, Nanay Itang, sa tingin ko, hindi lang talaga sa basura nagsimula ang lahat, kundi sa kainggitan ng iyong puso. Yun talaga yung problema mo. Kasi alam mo, Nanay Itang, ako solo parent din ako, may dalawa akong anak. Pero nasa iyo talaga kung porsigido kang pakainin yung mga anak mo kasi may anak ka. Pero sa'yo, inggit kasi. Nainggit ka sa kanila. Ba't ka naiinggit? Dapat ikaw mismo, maghanap ka ng pagkakakitaan kasi hindi, Kaya, di ba ngayon, high-tech na tayo, may online selling na, may cellphone ka, o gawin mong pang-income. Okay, ikaw naman. Alam nyo, Di pa. alam nyo, dapat nating intindihin yung sitwasyon ni nanay kasi matanda na siya. Tsaka ang dami niyang inaalaga ang anak. Tsaka dapat tayong umintindi, hindi yung puro chinichismis nyo si nanay. Okay, Dr. Love, kapag merong masamang sasabihin, di ba maganda, itikom na lang ang bibig? Sa totoo lang, walang binungang maganda yung may lumalabas na masama. Walang maganda. Basta lumabas na ang masamang salita sa bibig mo, hindi mo na mababawi. Alam mo, merong maikwento ko lang, Ate Coring, sa Bible, merong sinasabi nung araw. Kasi ang Panginoon kasama yung kanyang mga apostol, kumakain, kumukuha ng mga uhay ng palay, kinakain. Ang sabi nila, hindi dapat ganyan, hindi dapat kumakain ng ganyan, hindi naghuhugas ng kamay. No? Alam mo, sabi ng Panginoon, hindi masama yung marumi na pumapasok sa ating bibig. Kasi inilalabas natin yon. Ang masama, yung marumi na lumalabas sa ating bibig.
Ibig sabihin, kung ano ang nasa puso mo, yun ang lalabas. Kung may galit ka rito, mayroon kang inggit dito, hindi mo maitatago yan, Itang. Oo. Sa galaw ng kamay mo, sa itsura ng mukha mo, sa sasabihin mo, lalabas yung inggit at galit. Tandaan niyo yan. Kaya, bago magsalita ng hindi maganda, siguruhin na pag-aralan mo na pag hindi maganda ang sasabihin, huwag nang ibukas ang bibig kasi malaking epekto yun sa kapwa natin. Tama. Okay, thank you, Dr. Love. Attorney Kapunan, yung binanggit ko kanina na merong mga ordinansa, di ba? So, first offense, 500 pesos. 1,000, 5,000, wala namang ilalabas na pera. So kahit merong mga multa, ano ang recourse, ano ang pwedeng gawin ng mga kabaranggayan kung merong matigas ang ulo na ayaw talagang sumunod sa ordinansa? Alam mo, ang Ate Kuring, ang origin ng barangay community. Community, lahat dapat sila magtulungan na lang. Kasi kung lagi natin sinisita si Iting, walang mangyayari dyan. Pero sa situation ng ganito, sa question ni Ate Kuring, dapat alam niya na problema niya. Problema siya, lagi, no? Ang tawag dyan, recidivist, yung paulit-ulit. Pag ganyan, gumawa na tayong solusyon sa barangay, di ba? Pautangin niyo na lang pambili ng construction materials para sa kusina at lababo. Baka yun na lang. Magbigay na lang ng loan ang barangay kung ayaw ng asawa niya. Okay, thank you very much. Attorney Kapunan, Doc Camille, di ba minsan na natin pinag-usapan yung ganito rin, di ba? Ano nga ba yung mga peligro sa kalusugan kapag madumi ang kapaligiran, lalo yung kanal? Definitely malaki ang epekto nito sa mental health. Una-una kasi, syempre pag nakaamoy ka ng ganyan, nai-stress ka. Pwede kang magkaroon ng anxiety. Besides the fact na pwedeng ganito lang yung sitwasyon, ang unang-unang naapektuhan yung physical health. Kasi alam nyo yung iba, pag nakalanghap na ganyan, baka may asthma, magkakaroon ng lalala ito dahil pwedeng mag-lead to respiratory illness na kakaiba pa. Tapos yung iba, may severe headache, stomach ache, lahat ng ganun, mahihilo. Tapos magugulat na lang kayo na pwedeng, dahil nga hindi lang ito dun sa maruming kapaligiran, pero pag maruming tubig din, alam nyo, yung hindi natin maalis lalo na pag nagkaroon ng baha, yung leptospirosis, Diyos ko, madali kayo mamatay dyan dahil kasi bihira, pag maraming, alam niyo na, pag maraming mabait na nakapaligid dyan, di ba, lulutang-lutang yan. So talagang ang hirap po na isipin na hindi po yung mga physical ailments yan, akala nyo, lalo na sa dengue, hindi nyo alam kung anong klaseng lamok pa yung nakakagat sa inyo. At kailangan talaga malinis ang ating kapaligiran, lalo na sa mga bata. Ang unang-una pong apektado pagdating po sa mga bata, yung cognitive development. Ibig sabihin, may kakayahan po na dahil sa maruming kapaligiran, humina ang sabihin natin yung intellectual functioning or yung medyo sabihin natin cognitive functioning, talagang magiging mahina o mapurol yung utak. Ayun, ang daming pwedeng mangyari pala. Kita nyo na yon, ang daming pwedeng mangyari, Itang. At 10 ng mga iba pa ninyong burara na kapitbahay doon. Hindi lang naman si Itang hindi ba? Oo, nagsimula sa pagtatapon ng basura sa kanal hanggang umalingasaw na ang kanyang baho at yung kani-kanilang mga problema sa mga pamilya. Ayan, magkakasulian na ba kaya talaga sila ng kandilang magkumare? O magkakaayusan tayo sa ngalan ng kalinisan ng ating paligid at ng ating konsyensya. Ayan, alamin natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sino si Mama? Pin mo face to face. Okay, so una, bibigyan kita ng basurahan na malaki. Okay? Okay. Kasi sabi naman ni G, ang problema naman daw nila sa barangay nila, may mga kanya-kanyang sako at basurahan, pero sa kalye pa rin tinatapon. Kung saan-saan pa rin tinatapon. Ngayon, sabi ko, Dr. Love, kung hindi naman sila makabayad ng multa, walang pera, di ba?
parusahan na lang ng paglilinis ng walang bayad. Yun nga Tama. po. Ganon na lang ang gawin ninyo, pahirapan ninyo. Community Sila service. po niya minsan yun. sa Hindi, kanya. hindi pwedeng minsan, kailangan parate. Oo. Parate, tuwing mahuhuli, siya ang maglilinis ng lahat. Opo, At pinapadasot kailangan ko kasangga mo ang barangay captain mo dito, Opo. kundi pakulong nyo. Opo. Kailangan may kulong. So, hindi ka nauulit. Hindi nauulit. Isumbong mo sa akin pag umulit pa siya. Hindi ba? Ako mismo susugod sa'yo doon. Di ba? Opo. Okay. O so, bibigyan kita ng pera pampagawa ng bubong mo. O ikaw naman, bibigyan kita ng pang-ayos ng washing machine mo. Kasi pwede pa naman ipagawa. Pag hindi na pwedeng ipagawa, ayan si Dr. Love. Papalitan niya. Washing machine! Washing machine. Ano, okay na ba? Hindi na kayo magugulpihan. Maglalabas ng mga panaksak, wala na yan. Okay? Hindi na kayo magsisiraan. Tikom na ang bibig, tigil na ang chismis, tigil na ang pagtatapon ng basura. Ano problema ng mata mo? Bakit ganyan ang mata mo? Ma'am, ito po kasing kaliwang mata ko. Talaga pong hindi na ito nakakakita. Bulag po siya. O bakit namumula? Baka may infeksyon. Hindi ko po alam. Ay, kailangan nating patingnan din sa doktor itong mata ni Luz. Okay? Meron tayong ugnayan dyan sa Ospital ng Maynila. Patingnan natin yung mata mo, ha? Okay. O, bati na ba kayo? Ayoko mamilit. Bati na kayo? Kasi ikaw, matigas ang Umiyak ulo. si Sa akin, hindi ka ate. makipagbate? Matigas. Laki ng atraso mo sa akin. Matigas kasi ulo eh. Si ate. Okay, sabi nga nila, ang ating tahanan, ang ating mga tahanan, yung lugar na ating tinitirhan, ay refleksyon ng ating pagkatao. Tumbok ni Dr. Love kanina na yung dumi na nakikita sa paraan ng ating pamumuhay ay salamin ng dumi ng ating isipan, kundi man dumi ng ating budhi. Yan. So, walang mararating na tama sa chismis, sa inggit, o kaya sa away. Ang pakay nga naman ng baranggayan ay pagbabalikatan at pagtutulungan, pag-aakayan sa hirap, sa buhay, sa pagpariwasan ng kabuhayan at pagpapanatili ng mahalan at ng kapayapaan. Okay? Okay, kasanggan nyo kami dyan, ha? Maraming salamat at nagbati din sila. Ako po ang inyong ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema solusyonan. Face to face, tama ng okraya. Sagutan sa puting tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Ay, Yung tipong agaw eksena na mapanira pa. Tingnan mo naman yung kutis mo sa kutis ko, no? Bata kasi kami, gurang parang tigmanin na ako, pero may ganda ako eh. Anin nga. Okay lang. Basta hindi ako ng agaw. Totoo ba na napunta sa'yo ang boyfriend ni